So guys, kita nyo naman ang aming kusina. Naglagay na rin ang pwesto dito. Hindi pa talaga kami super done. Ito yung kusina namin dito sa store. At by the way guys, may chika ako sa inyo. Si husband repair. Ang dami pa naming lagyanan dyan, cabinet, bagong pintura. So hindi ko pa alam kung anong lalagay. Wala kaming damitan dito sa store guys. Pero may mga times na may timba kaming nilagay dyan. Ano guys, umaapaw lagi yung tubig kasi 'di ba 24/7 na yung aircon dito sa store. Tapos di namin namamalayan, umaapaw na yung tubig. Pansamantala ito yung aming damitan, garbage bag. Kapag dinadala kami ng damit ni husband, pagkatapos niya sa trabaho, kumukuha siya sa bahay. Tapos umaapaw minsan, 2 timba na nga yun, umaapaw. Mahina ako sa pagbubuhat guys, may scoliosis ako, sumasakit likod ko. Wala si husband, tinabo-tabo ko lang. Tapos bumaha dito sa ano. Tapos eto, ginawan ng paraan ni husband yung aircon. Ayan, diretso dito. Kita nyo guys, ayan. Tinatago niya para medyo maganda daw. Nagbabaray na siya. Ay yung tubig ng aircon, kitang-kita nyo yan, no? Oh, tapos diretso dito sa may defective na lababo. Ayan, defective na yun. Ha? So natapon na yung tubig, ayan. Ayan, dyan siya guys. Wala na yung lababo dyan kasi doon kami naglalababo, mas malaki. Oh, hindi na ako mahihiyang i-reveal ang bagong store namin kasi ayan, nagsasayang kami sa cute na kaldero. Mga cute-cute lang yung gamit namin dinala dito guys. Ayun, sayang din itong tubig. So, ito yung aming dulo ng aming store. Pag may time ako, mag-aayos ako, ibablog ko yung mga gagawin ko pag-aayos dito. Ayan. Praying na magkaroon kami ng damitan dito sa patusan. Ito, pag nagmamadali kami, mga outfit ni Ate Benice. Nakaganyan kasi baka mag-amoy, sardinas, o nagigisang itlog, ganyan. Binalot ko muna ng ganyan. Yung mga lang, kapag tinatamad kami umuwi sa bahay, nagpadala na kami ng mga iba-ibang outfit ni Ate Benice kapag nagmamadali. Alam niyo naman, lagi may ganap si Ate Benice. Yun lang ang aming update. Thankful din ako dito sa store na to kasi itong parang kusina dito sa store na to. Ang dami niya talagang cabinets. Oh. Bagong pintura pa yun lahat guys. Kaya malinis naman siya. Kaya lang kaming lumipat ay magulo. Kaya hindi ko alam kung ipatatapon-tapon ko ba to. 'Di ba? Halaga ba to? Ganyan, ganyan. Ayan, daming. Okay din ang CR dito guys. Uy! Huwag na nga. At syempre guys, ito yung aming maliit na vanity mirror, vanity table. Kung anong tawag, bahala na ako. So, katulad kanina, nag-photoshoot si Ate Benice. Ayun, aligaga kami dito. Ito yung mga makeup ni Ate Benice. Mga kung ano-ano dyan. Pampaganda, mga sunblock, moisturizer, deodorant, lahat. Everything. At ito guys, mahaba na yung hair ko. Itatry kong ako magkulay. First time kong gagawin to na hindi na ako magsasalon. Kasi parang haba-haba ng oras sa salon. Bukod yan, mas mataas yung bayad. So, siguro kung magdi-DIY ako ng kulay na buhok ko, baka kaya ko naman. So, mag-google na lang ako, YouTube, ganyan. And babasahin ko na lang yung instruction. Para pumantay na yung kulay ng buhok ko. Pero mas gusto kong mag-blend kasi medyo tumatanda na yung buhok ko guys. Puro puti na yan, oh. Wala na siyang, konti na lang black. Kaya mas gusto ko yung blend. Ayun, ang kalat-kalat talaga. Ito naman guys, yung mga in-order namin mga sakikay, panali, earrings, necklace, mga kung ano-ano yan guys. Pangkikay natin Benice para pag may ganap, hanap lang kami ng mga ganito. Ito naman yung keychain, souvenir ko nang nag-o-taking ako sa PRC. Mag-iwalay na lang akong vlog na ito guys. Mga earrings. Ang ganda niyan guys. Pwede yan pang beach. Kung ano-ano, depende sa outfit guys. Madami yan. At meron pa nga kanina, namili pa kami ulit. More on kay Ate Benice. Ang dami signage. At dito na rin ako na mablancha. Pag tinatamad talaga kaming umuwi. Mas gusto ko dito guys. Ewan ko bakit. Kasi bukod sa kasama ko 24/7 yung mga anak ko ay nagiging super mom ako. Bukod nun may extra income din ako. Nagkakayara ako. Business sa unahan yung aming Xerox print lamination. So ito yung mga anak ko guys. Ito yung ginawa ko kanina. Dito kami. Yung mga nilabahan ko. Kailan kaya ito malalagay ng sintas? Ayan. Merienda namin lahat pakalat-kalat. Ito yung mga bagong bili namin, mga anik-anik ulit. Ito, mga i-unbox ko at dito ako nagtatrabaho, guys. Ayaw nang sumbong-sumbong, ha? What? Umayos kayo, ayusin yan. So, dito ako nagtatrabaho. Ayan. Ayan, para hindi na. O, diba? Sobrang laki sana, kaya lang makalat. So, guys, dito talaga umaano yung maghapon ko. May mga times naman pag nag-upload ako content sa Ate Benice sa mga kanta, may mga times na maayos yan. Talagang win-wipe up ko, nagbambap ako, nagwawalis ako. Yan, malinis yan. Ito lang talaga iniisip ko. Pagka-tapos ko lagyan ng mga sintas to, nilabahan ko nung isang araw pa.
Saan ko naman kaya to isisiksik? O, diba? Sobrang, akala nila malaki yung pwesto namin. Malaki kung sa store lang talaga, kaya lang dito kami nagstay. Kaya parang store slash apartment or bahay na din namin. Kasi parang mas gusto namin magstay dito kumpara doon sa bahay namin. Actually, hindi naman yung bahay namin, apartment lang din, na patirad lang din yun. Libre sa amin yun. Bigay yun ni boss. Kasi kami ang caretaker doon. So, patira yun ni boss, libre yun. Kaya lang, up and down yun. Nandun kasi yung sunlight, guys. Inamin ko na, nandun yung sunlight. Kahit naka-aircon kami, tirik na tirik yung araw. Parang ang hirap. Parang hirap lumaban ng aircon pag nandun kami. Dito, sunrise. Kaya, pag bibili kayo ng property, dapat ang pipiliin nyo sunrise. Kasi, para pag umaga, nandiyan na yung init. Tapos, pag tanghali, wala na, hanggang hapon. Relax na. Dito, kahit patay yung aircon, trinay namin, nag-electric pang kami. Pagpasok namin dito, maaliwalas, malamig. Hindi siya ganun kainit. Kumpara doon sa apartment namin na patira ni boss. Boss, shout out sa'yo. Thank you so much. Pero, ayun, hindi kami masyadong nagstay na doon kasi nandun nga yung sikat ng araw. Parang ang hirap lumaban ng AC namin doon. Tsaka mas malawak tong space dito. Kasi up and down yun, pero mas maliit yung tirahan namin. Minsan ibablog ko yun, pero makikita nyo parang punong-puno ng damit. Puro damit na lang talaga. Mula baba hanggang taas, hanggang 2 kwarto doon, puro damit na namin. Lalo na yung damit ni Ate Venice. Hindi na kasya. Hindi naman sa marami kaming damit, guys. Pero mahilig lang talaga ako mag-online shopping, mag-ukay, mga ganun. Yun ang mahilig ko. Kaya gusto ko pag nagkaroon kami ng sariling house, property, ay mas kasing laki na ito yung closet namin ng pamilya. Parang ganun, nandyan na yung isang hilera ng haba ng kay Ate Venice, kay Bon, kay Daddy, sa akin, ganyan. Parang yun, mas gusto ko malaki ang closet. Ayan. Pero may bahay na kami hinuhulugan. Saka na yung guys, ikukwento ko. O diba, ang daldal ko. Thank you, Daddy. Ang sipag nitong asawa ko, kaya hindi ko ito pinagpapalit. What? Sipag talaga niya, kaya hindi ko pinagpapalit. Venice, okay na yung script mo. Ready ka na bukas ha. Huwag pamali-mali. Huwag maraming take. At nakakaya, mabigat yung camera ni Derek. Yun lang guys.